Unsa ka ning purpose sa Ginoo no unya kini ko ng purpose sa Ginoo kuan grasya daw ni. So unsa ni of God's purpose of grace. So naay purpose ang Ginoo o kining iyang purpose kuan daw ni grasya daw niya. Okay, atong tanawon. Atong basahon ang article, ang whole paragraph niya ato ng tagi-tagihon para mas ato paging masabtan. So sabay ta magbasa ni ini. We believe, ready, go. That election is the eternal purpose of God, according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves sinners, that being perfectly consistent with the free agency of man, it comprehends all the means in connection with the end. That it is a most glorious display of God's sovereign goodness, being infinitely free, wise, holy, and unchangeable. That it utterly excludes boasting and promotes humility, love, prayer, praise, trust in God, and active imitation of His free mercy. That it encourages the use of means in the highest degree, that it may be ascertained by its effects in all who truly believe the gospel, that it is the foundation of Christian assurance, and that to ascertain it with regard to ourselves demands and deserves the utmost diligence. Okay. Naay mga points din ha nga kanang na makita ninyo kay gibase ra pud na kung unsay nakabutang sa atoang doctrinal statement. So dili ta mo gawa sa doctrinal statement, mo focus ta unsay gisulti sa atong doctrinal statement ug makita ba sa Bible ang gisulti sa atoang doctrinal statement. Tungod kay naman goy question ba nga wala na data nagagamit og Bible kay ang atoan na lang ginagamit ang doctrinal statement nato. Dili inana. Nagagamit ang doctrinal statement para dali na lang ang pag-study sa purong sa Ginoo. Ug unya atong doctrinal statement gibase ginato sa Bible. So dili ta mo come up og mogamit og doctrinal statement kung dili kini siya gipasikad sa pulong sa Ginoo. Okay, so atong tanawon kung unsa ang ginatudlo sa atong doctrinal statement ug ato pong tanawon kung kanang naa ba sa Bible ang gisulti sa to ang doctrinal statement. Okay? Sige. Una sa tanan, unsa man ning purpose sa Ginoo? Ug unya unsa man ang unya nganong kini siya grasya niya kining purpose niya no, sa tuwa. Okay. So una kining purpose sa Ginoo, purpose sa iyang pagluwas nato. Ug unya kining iyang purpose sa pagluwas nato gitawag ni siya og election. So naay pagpili. Gipili ta aron maluwas. Mao ni ang purpose nga ginasulti sa aktuang doctrinal statement. It's all about election. Ang buhat sa Dios sa pagpili og mga katawhan nga iyang luwason. So kini di ay siya, kining God's purpose of grace is all about salvation nga iya nang giplano daan sa wapatan na tawo. So pagingon sa doctrinal statement nga God's purpose, unsa nga purpose ni? Purpose sa pagluwas nato. Na kining iyang plano sa pagluwas nato, pinaagi ni siyang grasya. So sa ato pa ang kaluwasan, ang plano sa Dios sa kaluwasan nato, wala nagsugod katong ato siyang gidawat. Ang plano sa Dios sa pagluwas nato is nahitabo ni siya, wa pa nato siya gidawat as our Savior and Lord. In fact, ang pagdawat nato sa Ginoo
resulta sa iyang plano. Pag-execute, pagtuman sa usa na ang iyang giplano ng daan. So atong may bawan din kanusa na giplano, unsay gibasihan niya sa iyang pagplano, sa pagpili nato, ug uban pa nga mga kining truth or mga points nga atong makita dinhi sa atong confession of faith. Ang unya ato pong tanan kung Bible-based ba ni ato ang confession of faith. Sige. Letter A, unsay atong matun-an may tungod sa election sumala sa Article 9. Mo niyang pinakauna. Ang election is God's eternal purpose for all saved people. No? So mo na, we believe that election is the eternal purpose of God. Okay? So na diya sa Ephesians 1:4, 2 Thessalonians 2:13. Okay, sige. So sugdan nato kang Brad Wilson ang pagbasa. Ephesians 1:4 ka Brad Wilson, si Gina 2 Thessalonians 2:13. Sa Ephesians 1:4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipin kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang tubangan. So sa wala pa natukod na himong kalibutan, gipili natang daan sa Dios. Tungod Aron mahimong balaan. Aron mahimong walay ikasaway sa iyang atubangan. So tugma sa ang pulong sa Ginoo nagsuporta sa tuang doktrina nga naay election, naay pagpili, o kining pagpili niya is nahitabo ni siya sa eternidad, meaning sa wa pa natukod ang kalibutan. Ug ang purpose sa pagpili is aron sa pagluwas nato. Amo nang sa 2 Thessalonians 2:13, Jane pakibasa. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Unsay purpose sa pag-choose sa tua? For God has from the beginning chosen you unto unsay purpose sa pagpili? Unto salvation. Unto salvation. And how I wish nga wala ni siya nga verse aron nga kana bang musuporta sa kana nga insist sa uban nga walay pagpili alang sa kaluwasan, naay pagpili alang sa pagpamastor, naay pagpili alang sa ministry. Pero walay naay pagpili aron maging fruitful, pero walay pagpili alang sa kaluwasan. How I wish tinod ang ilang gisulti, pero ang Bible is so clear nga naay pagpili alang sa kaluwasan. God's eternal purpose for all saved people. So mutugma, okay? Ang pulong sa Ginoo musuporta sa atuang confession of faith. Sa unang punto pa lang, musuporta na sa atuang confession of faith. Nga nag-ingon nga kanang naay pagpili o kining pagpili gihimo sa Dios o kining pagpili nga gihimo sa Dios iyang gihimo sa wa pa natugod ang kalibutan mo na nga eternal purpose. Unya ang purpose sa pagpili sa wa pa natugod ang kalibutan is aron nga katong iyang gipili maluwas. Maluwas. Okay? Now, unsa ikaduha nga kamatuoran nga atong matun-an sa atong confession of faith? Kaduha, atong makita din sa atong confession of faith nga pag-ingon nga we believe that election is the eternal purpose of God according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves. So we learn nga ang election is by grace. Election is by grace.
So gigamit gyud naagid ang pulong graciously. We believe that election is the eternal purpose of God, according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves sinners. So election is by grace. Now, dako kay na siya nga statement. Dako kay ni siya nga kuan, nga kamaturan nga ang pagpili is pinagi sa grasya sa Ginoo. Prato sang basaw ng Romans chapter 11 verses 5 and 6. Kisa na si IJ. Oh, sige. Sige. Brother Sam. Romans chapter 11 verse 5 and 6. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Verse 6. And if by grace, then is it no more works. Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise work is no more. Okay, usa daw ang election, it is an election of grace. It's an election of grace. Anya sa verse 6 explain pa gyud ni Apostle Paul nganong dili pwede by works ang election. Usay meaning anang election by grace nga ang election meaning kay grace man unsa may meaning sa grace? Grace is God's favor, pabor sa Dios nga iyang gihatag sa tao nga dili angayan makadawat anang iyang pabor. God's unmerited, unconditional, unearned free favor or kindness. That's grace. So pag ingon nga naluwas ta by grace, meaning giluwas sa Ginoo, okay? Masing dili ta angayan luwason niya. Giluwas ta niya nga wala niya gitan-aw kuna batay gihimo aron angayan ta niyang luwason. So pag ingon nga election is by grace, meaning gipili ka niya aron maluwas tungod sa iyang kuan, sa iyang pabor sa imuha. So wala niya gibase kay mao man gud ang kasagaran nga hunahuna sa tao. Nga okay sige, naana mo gid na sa Bible nga ang pagpili sa Dios alang sa kaluwasan wala pa di ay tanatawo katut pa din wala pa gihimo ang kalibutan. Okay, pero mo insist gapon sila. Okay, dawat na namo na pero omniscient man ang Ginoo dili ba? Yes. So, syempre, nakita naman niya kisa tong mutuog maghinulso sa iya sa unahan. So, katong iyang nakita nga naghinulso, mao to siya ang iyang pilion. So, kining gibase sa Ginoo sa usa iyang nakita sa tawo para angayan siya nga pilion. Okay. Pero kana siya nga argument or kining teaching is wrong. Nga naman, kaya ang election is by grace man. Meaning, ang gibasihan sa Ginoo sa iyang pagpili niya is wala dito sa tao nga kanang nga iyang gipili. Glen, ang mga sobre, isabay yung hatag. With handouts and sobre sabay. Okay, sige. So it's an election by grace. O mo na ang gisulti sa tuang statement of faith. No? We believe that election is the eternal purpose of God according to which He graciously, no? Kanang word graciously. So kung naamoy handouts, palihog i-insert ka ng word graciously. Kay ang ato ang confession of faith, naga-support gyud sa gisulti sa Bible nga ang pagpili is pinagi sa grasya sa Ginoo. Kay kumingon man gud ta nga gipili na siya sa Ginoo kay nakita niya ang daan sa unahan pa nga mutuon niya baginulson. So sa ato pa ang gibasihan sa Ginoo sa iyang pagpili sa tao unsay gibuhat sa tao. Pero musupak man gud siya sa gisulti sa Bible nga ang election is by grace. Kung may kag by grace, kakinsang grace ni? Kakinsang grace ito?
grace sa Ginoo kay siya man ang nagpili nato. Sa ato pa, dili ang tao yang gibasihan sa iyang pagpili sa tao, kundi ang iyang gibasihan sa pagpili sa tao, ang iyang sarili, ang iyang grasya, ang iyang pagbuot nga kana siya. In other words, gipili ka sa Ginoo aron maluwas kay gusto niya nga pilion ka. By grace eh. Who owns this grace? God. And so, kining, kana bang, halos tanang Christian mo tuo nga ang kining, ang kaluwasan is by grace. Pero diha lang sila kutob. Wala sila kabalo nga kining grace, di ni ginahatag sa Ginoo sa bisag kinsa. Iyan ang gihatag sa gusto niya tagaan. So, kini nga grace is free, but it's also sovereign. No? Nga ang kining grasya sa Dios, okay? Kanang gihatag ni nga libre, kay mo ginang nature sa grace, pero gihatag niya ning libre sa gusto lang niya tagaan. Di na sila kadawat ani nga ikaduhang punto. Kay, potanong bitaw nimo ang typical nga Armenian, yes, salvation is by grace, yes. Kung na may election is by grace also. Pero pag moingon na ka nga, pero kining grasya is ihatag naman ni sa Ginoo sa gusto niyang tagaan, dito na sila mo atras. Now, asa man makita sa Bible nga ang grace is sovereign, meaning nga ihatag lang niya sa Dios sa gusto niyang tagaan, okay? So, nagdepende sa pagbuot sa Dios kung kisa iyang tagaan aning grasya. So, ang tubag niya na asa makita sa Bible na batay mga verses to support that, I'll give you two. Go to Romans chapter 9. Verse 13, 14, 13 to 16. Kisa na ang next. Romans chapter 9, verses 13 to 16. So, unsa ning nga bersikulo nga nung ato ning gikot, tungod kay nangita taog verse nga mo suporta sa idea nga yes, ang Dios grasya, pero ang Dios sovereign pod. Sa iyang grasya, but pasabot, siya ang magbuot kung kisa iyang tagaan sa grasya or dili. So, musuportan niya na nga pagtulunan is kining Romans 9, 13 to 16. Sige, kisa ang next. Brother, sige. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Oh. So wala sa tao. Wala sa tao, o dili sa tao, okay? Wala sa tao, wala gibase sa tao ang paghatag sa Ginoo og grasya or kaluoy. Tawa So verse 16, so it is not of him that willeth, wala dili sa tao nga nag-desire, nga nagbuot, dili sa tao nga nagdagan, meaning nag-effort, naghimog works, kundi o sige basihan sa Dios sa iyang paghatag mercy, but of God that showed mercy. Ang iyang gibasihan, ang iyang kagalingon, ang gibasihan sa Dios sa paghatag mercy, siya mismo, dili ang tao iyang gibasihan. Muna dito sa verse 15, matod pa niya kang Moses, maghahatag ako kaluoy sa gusto nako tagaan sa kaluoy. Unsa man na siya? Nga ang Dios mo'y tagiya sa kaluoy, and therefore kay siyang tagiya sa kaluoy, siya magbut kaysa iyang tagaan. Dili ta pwede makademand sa Ginoo
nga siya muhatag kaluoy sa tanan as if nga ang kaluoy katungod nato. Kaluoy sa Dios is pure grace yan. Siya magbuot kasi ang tagan because in the first place, dili ta angayan. We don't deserve God's grace o God's mercy. Kung luwason man kas Ginoo, that's pure grace. That's why election is by grace. At tulad kabalo mo, kung ang Kristohanon, kasabot lang gyud siya unsay meaning sa grace, wala na daghang debate. Wala na untay Arminianism karon kung masabtan na gyud nato unsay meaning sa pulong grace. Now, naapay laing nga verse na ang pagpili niya sa tuwa nagdepende sa iyang pagbuot dili sa pagbuot sa tao. Dito sa Ephesians chapter 1, balik ta dito, verse naman dito sa verse 4 ang pagpili. Dito sa verse 5 na dito ang gibasihan sa Dios sa iyang pagpili. So can we read that again? Pero this time apilo nato ang verse 5, Ephesians 1, 4 and 5. Kisa na next. Ana, sige. Ephesians 1 verse 4. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. According sa unsa daw? Meaning, unsay gibasihan sa Dios nga iyang gipredestinate o gipili according to the what? Good pleasure of his will. Meaning, gipredestinate ka, gipili ka, kay gusto niya nga piliun ka. Kay mo na makahatag niya og pleasure. Imagine. Tanaw ha, in our sinfulness, wag yun nalipay ang Ginoo. He doesn't find pleasure in us because everything that he sees in us is ugly. Corruption, wickedness, depravity. Pero tanawa, kung na may nakahatag yung pleasure, ang iyang pagpili sa imo. Imagine that. He doesn't find pleasure in us, but he finds pleasure in choosing you para ma-save ka someday. Saan man nato na? Kay kung ang iyang gibasyan sa pagpili nato is kita, wala man siya nalipay nato. Wala man siya nakita nga something in us nga para makaingon siya nga ang ngayon ni pilion, sige pilion na ako. Wala inana. Ang iyan ang gisulti is pilion na ako ni, masiwa ko nalipay ani, pero pilion na ako ni kay gusto na ako siya pilion. Imagine that. Unsa may nakalamang nato sa uban? Wala. O mao na kinahanglan ang atong pagpasalamat sa Ginoo, walay undang. Kaysa mga wala niya gipili, gipasagdan niya nga magpadayon sa ilang pagpakasala. Between us and them, wala tay kalainan. Gani si Paul, madut pa niya sa tanang mga sinners, siya ko ng pinaka-chief sa tanan. And yet, gikaluyan siya. Election is by grace. Nganong naay Arminianism? Because wala nila nasabtan o grasya sa Ginoo nga nasabtan nato. What it means, kining word nga grace. What it means when the Bible says we are saved by grace, Ephesians 2:8. What it means when the Bible says in Romans 11:5 and 6 nga ang election is of grace. Kaya kung nasabtan lang ginunta kining word nga grace, o kung masabtan lang nila ang Ginoo sovereign, kining duha ka mga punto. And by the way, kung masabtan na unta sa mga tao, kung sa ta ka-depraved, then wala na untay lalis. Wala na untay Pelagianism, semi-Pelagianism, o gunya Arminianism. Wala na unta ni.
Pero gialaw ni sa Ginoo gihapon kay kung yung buto naon kay gud sa Ginoo nga pugna ning mga tawo nga maghimo false doctrine. Pero gialaw ni sa Ginoo para ang iyang pulong matago niya, no? O iya lamang ipadayag sa iyahang mga katawhan. Next, kung sige gitulo sa itong confession of faith about election. Ang election is God's basis sa iyang pag-regenerate, sa iyang pag-sanctify, o sa iyang pagluwas nato. No? Mo nang gisulti diya sa kining sa first part sa atong confession of faith nga nag-ingon, we believe that election is the eternal purpose of God, according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves sinners. Meaning, nganong gi-regenerate ka? Dili pwede nga mayroon ka nga kay nagtuo ko sa Ginoo. Mali siya, ngano man. Kay ang Bible nag-ingon sa John 1:12 ug 13 nga nauna ang pag-regenerate, misunod ra ang pagtuo. So di ka pwede mingon, gi-regenerate ka, kay mituo ka. So mura ba og nag-una ang pagtuo, unya nagsunod ang regeneration. Pero ang Bible nag-ingon nga nag-una ang regeneration, misunod ang pagtuo. So dili ang pagtuo mo ay gibasihan sa Ginoo sa pag-regenerate nato. So question is this, kung sa gibasihan sa Ginoo, ang gibasihan sa Ginoo sa pag-regenerate sa imo kay isa ka sa iyang pinili. Mo nang pasabot diha sa atong confession of faith nga ang election mo ay gibasihan sa Dios sa pag-regenerate nato. So kutob sa iyang gipili, mao to iyang i-regenerate sa iyang perfect na time. So ako, I would testify nga dito na ako nasabtan ng gospel ug dito ko nakabaton og assurance nga ako saved na when I was grade 5. Mao to ang timetable sa Ginoo nga iya kong i-born again. Pero ang gibasihan sa Ginoo sa pag-born again sa kuha, dili ang akong pag-believe sa iya, but ang iyang pagpili sa kuha sa wala pa natukod ang kalibutan. That's what it means. Election is God's basis. Moy, ang pagpili sa Dios mo iyang gibasihan sa pag-regenerate. Election is God's basis for regenerating. Pastor, Yes. that is sa 1 Corinthians 1:27 to 30. 1 Corinthians 1. Unsay na din ha, Brad Richard? Apan pipili Mm. sa Diyos ang mga butang binuang kalibutan aron ipakita, ipakaulawan ang mga maalam. Kung pipili sa Diyos ang mga maluya sa kalibutan aron mapakaulaw sa mga butang na ganon. Microphone. Padayon, Brad Richard. Mao ni bali, Brad Richard, ang mo suporta sa akong giingon kanina. Si padayon na Brad Richard, i-explain daw sa tanan nganong imo ning gikot unya unsay connection ni sa akong gisulti kanina. Padayon, Brad Richard, sige. Go ahead. 27, 28. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and the things which are despised hath God chosen me, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Aron walay unod nga mangandak sa tubangan sa Dios. Yes. Kang iyang pagpili sa tuwa is pure grace niya, dili sa tuwang works. So, Brad Richard, imo ning gi-quote aron sa pagsuporta sa akong giingon kanina nga asa dito sa akong giingon kanina. Yon. Iyang yung gusto. Sa mga nagpataas, iyang ipapagkakulawan. Yon. Tungod kay ang bottom line day diri is katong gibasa nimo sa verse 29. Aron nga walay bisan kinsa nga maghimay siyang sarili. So that no flesh should glory in His presence. Thank you, Brad Richard, sa pag-support adto ha, kato akong gisulti. So my son, you can also write that down no, sa inyong handouts. 1 Corinthians chapter 1.
Verse 27 to 29. So, ato ta sa mga verses dinhi sa ato ang third point about election nga ang election is mo'y gibasihan sa Dios sa pag-regenerate, sa pag-sanctify o sa pagluwas sa makasasala. Okay, kasi na ang next dito sa likod Romans 8:30 si Doc Jamna, and then sa Ephesians 1:4 to 7. Kasi next nimo Doc, si Auntie Lisa? Auntie Lisa, okay, Auntie Lisa, please, Ephesians 1:4 to 7. Ha? Gani, Onya, diretso ta kang Ate Ruth sa 2 Thessalonians 2:13. Sige. Okay. Romans 8:30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. You see that? Ang iyang pag-call, ang iyang pag-justify, meaning ang iyang pagluwas, ang iyang pag-glorify, nagsugod na tanan sa iyang pag-predestinate sa atuwa. So, gi-justify ka, kay gi-predestinate ka na niya. Gitawag ka, kay gi-predestinate na kaniya. Gi-glorify ka, tungod kay gi-predestinate na kaniya. So, nag-unat tanan, ang tanan nagsugod sa predestination. Oh. So, kutob sa gi-predestinate, iyang i-call. Anya, kutob sa iyang i-justify, ugo niya iyang i-glorify. Ngayon ang ginaingon nga election is God's basis for kanang call mo ng regeneration kay inward call na siya. Works sa Holy Spirit na nga gitawag kaniya from the inside. Kay kung ang pagtawag sa tuwa is external lang, preaching of the gospel lang, pwede man na ma-reject sa tao. Pero once nga ang Holy Spirit mo call na po sa mo inwardly, sabay sa external call sa gospel, na external call, na pa yung inward call. So kanang inward call, that's regeneration, niya katong regenerate, i-justify. Dami ka nga, asa man ang sanctification diri, pastor? Well, kung ikaw gi-regenerate, i-sanctify na po ka na niya, kaya ang sanctification dito man ang nagsugod sa regeneration. Okay? So, and then, of course, ang pinakalas nga klase nga kaluwasan nga atong ma-experience is kining pagbalik na sa Ginoo, kining glorification. Okay, and then, kisa itong na-assign sa Ephesians 1:4 to 7. Ephesians 1:4 to 7. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Okay. Same gihapon sa Romans 8:30. Tanawa. Paatras ta ha, sugot ta sa verse 7. Gipasaylo ta, giredeem ta sa iyang dugo. Nya sa verse 6, gi-accept ta. Okay? Unya sa verse 5, gi-adapt ta para mahimo niyang anak. Pero asa ni nagsugod tanan? Sayang pag-predestinate sa tuwa. Matod pa sa verse 5. O sayang pagpili sa tuwa before the foundation of the world. Sumala sa verse 4. So katong iyang gipili o gi-predestinate, mo to iyang gi-adapt to be His children, mo tong iyang gidawat, mo tong iyang gi-redeem sa iyang dugo, o mo tong iyang gipasaylo. So nganong gipasaylo ko? Nganong gihimo ko niyang anak? Nganong iya kong gidawat? Kay isa ako sa iyang gi-predestinate. So ang gibasyan sa Ginoo sa pag-regenerate sa kuha, sa pag-sanctify niya sa kuha, o sa akong
pag-save niya sa kuha is dili ang usa akong gibuhat, kundi kung usa tong iyang giplano sa kuha before the foundation of the world. Right? Hanay kayo, order, in order. Nya, nag-reflect man ni sa kinaya sa Dios nga He is a God of order, di siya God of confusion. Mo na nga, wala gid siya ng mga simbahan nga magyagaw kay naga-speaking in tongues kuno, nga mga member nagakatkat na sa bongbong, niya nangawakis ng ilang mga sanina kay nagkiri-kiri og natumba, di man na order. God is the author of confusion, but He is the God of order. Bisan ba natong kaluwasan is in order. Now, my problem with Arminianism is, ang ilang kaluwasan nagsugod dito sa ilang pagtuo. Wala sila kabalo nga ang atong kaluwasan nagsugod dito sa pagplano sa Dios sa wa pa natukod ng kalibutan. And the Bible calls that plan of God for our salvation election or predestination. Now, dili ta pwede maging allergic sa unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. Mo na nga, ang typical Armenian is allergic with the words election, chosen, elect, predestination, predestined. They don't like these terms. They don't like these terminologies and words na nasa Bible. Gani. Very concerning lang kayo for me. Matod pa ni Arthur Pink, sabi niya, teach the doctrine of election and you will know kinsay mga pinili, kinsay dili. Testingin ako gwali ang doktrina sa election sa church. Diha may baon kinsay mga pinili sa ilang response sa reaction nila. Kisa tong ma-offend, kisa tong masuko, na heavy itong gisulti ni Arthur Pink, but I believe so. Nagay pastor gisulti sa kuha, John, gato, makong predestination, di na nako iwali sa simbahan. Nasabtan po na ako kay basing manghawa ang mga membro, kato pag yung dako kayong giving, mo'y muhawa. Di man ka pwede as a pastor, you don't get to choose what you want to teach from the Word of God. You don't get to choose what you want to teach. You teach everything. No matter how hard it is, but it's still the truth. Adi na taan ang doktrina, matod pa nila, kay maka-divide lang na. Tinod. Doctrine divides truth from error. And doctrine will filter kisa iya makarnero, kisa dili niya karnero. Kaya karnero sa Dios maminaw. Maminaw, mutuog, musunod. Mao nang ilahanan sa sheep. Ug ang church is not called to entertain the goats. The church is called to feed the sheep. So we don't choose what we preach here just to kanaganing accommodate people. We preach whatever it is in the Word because it's in the Word. Ogo niya responsibility sa pastor ang itudlo unsay naa sa Word. 2 Thessalonians 2:13 is itong next. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Oh. Nganong gi-sanctify ta, yang anong mituo ta, kay from the beginning, unsa daw, God has chosen us unto salvation. So ang election mo ay gibasihan sa Dios sa pag-sanctify nimo. O gunya ang ebidensya nga gipili ka o gi-sanctify ka kay nagtuo ka sa truth. Badras, usan ang oras? Hala, nag-overtime na ta. Okay.
Akong relo nindot kayo pero way battery. So decoration na ni para ingon nga nay relo. Pero again, gadagan palitan pa ning battery. Okay, how I wish I could entertain question pero it's not almost overtime na gyud ta. Okay, so 10:08. Sige, I hope you've learned a lot. Okay, grabe ka precious ni nga doctrine eh. But at the same time, we have to be very careful sa ni pag-explain, labi na sa mga skeptics, sa mga doubtful pa. Okay? Sige, let's all stand for the prayer and my request Brother Raz to lead us in an closing prayer. Yes, we Heavenly Father, Lord, thank you for this morning, sa mga Sunday school, useful ko rin, ito sa mga pagpili ng Diyos. We learn a lot, O God, we are so thankful, maniili na, mo di ay magpili ka, Lord, sa sinutanan sa mga buhat ang kalibutan, Kung karoon na yung pili na po, ikaw na yung buhaton na pagpili, Lord, bakit yung pili sa mga Lord. Thank you, kaya niya o Diyos, we are so blessed to be one of your people, O God. And I pray, Lord, na ikaw sa kanunay, mag-uban, mag-asapnay ka na mo, Diyos. Salamat kay Lord. Now, Lord, ikaw magkatugod niya. Mo'y kinabuhi, Lord. Ang kanili mo ang pagpili ka na mo, Diyos. Salamat kay Lord. We pray for your guidance today, Lord. So continue sa mga worship. Lord, dahil ka sa may katapusan mo, Diyos. Kinita na, Lord. Huwag pinagpasalamat natin. Sibulingalan na din mo, Jesus. Amang luluwas. Amen. Amen. Before tayo mag-break, I'd just like to make you aware na tayo bisita, yung pangalan si Judy Lee. Nangita na siya church, gikan pa siya, asa to sa Bagong, and gihatod siya sa Ginoo dinhi, gidala siya sa Ginoo from Kidapawan, pero she's here, and praise God na gidala siya sa Ginoo dinhi. Nangita lang na siya church, gidala siya sa Ginoo dinhi. So please, abiyabihon nato siya, no? At i-welcome siya. Let's have a break.